Hi at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, One Piece Chapter 1127 full spoiler. Syempre bago natin simulan, huwag kalimutan mag-subscribe at ilike ang video ito bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1127 at ang title nga nito ay Adventure in the Mysterious Land. At sa cover page ay nagpapatuloy ang pilgrimage ni Yamato kung saan na-meet niya ng araw si Inuarashi. At bali siya ng araw ngayon ang daimyo ng Kuri. Nasa dalampasigan nga raw ang dalawa kung saan ang pag-usapan din nila ang patungkol sa kidnapping at talagang pinoproblema nga rin daw ni Inuarashi ang mga nangyayaring yon. So mukhang malala nga talaga ang problema nilang yan at talagang kailangan na nga nilang bigyan ng solusyon at siguradong makakatulong nga sa kanila dyan si Yamato. At eto mga tol, nagsimula nga ang chapter sa Elbap kung saan eto na nga talaga matinding pagsisimula ng arc na to. Meron nga raw isang malaking village kung saan yung mga bahay nga raw talagang gawa sa mga Lego at nag-uusap nga raw ang mga giant patungkol sa apoy na nagsimula sa kagubatan at pupunta nga raw sila para apulahin ang apoy para hindi nito madamage ang Yggdrasil tree. So ayun mga tol, isa nga sa mga importanteng feature ng Norse mythology ang Yggdrasil tree at bali sinasabing yan nga raw yung Tree of Life at hindi na nga nakakabigla na merong ganyang puno sa Elbap dahil sa alam naman natin na talagang konektado nga sila sa Norse mythology. Anyway, moving on, may ipinakita namang mga giant na talagang biglang-bigla sa pagbagsak ng isang napakalaking bubuyog mula sa kalangitan at parang araw itong inatake ng kung ano at ang isa namang daw giant nagsalita ng patungkol sa nangyayari sa kagubatan at sinabi niya nga na sinabi raw ng mga tao sa forest na yung mga nangyayari nga raw ngayon tunog ng irgad na nalaglag sa lupa. Hindi naman makapaniwala ang isang giant at paano nga raw mangyayari ang ganon sa isang rabbit na ganon kalaki. Sukat naman sa Big Stein Castle, yan nga yung kastilyong gawa sa Lego kung nasaan si Nami at lahat-lahat nga raw ng nandyan talagang gawa sa Lego pati na nga raw mga halaman at ang kastilyo nga raw na yan located somewhere sa Elbap dahil sa makikita nga raw natin ang Yggdrasil tree. Napakalaki nga raw talaga nito pero malayo ito mula sa kastilyo. So makikita nga raw natin na natalo ni Nami ang isang malaking bubuyog salamat sa ataking mula kay Zeus. So siguradong yan na nga yung bubuyog na nakita ng mga giant na nalaglag mula sa kalangitan. Ibig sabihin maaring nasa mataas na bahagi nga ng Elbap ang Big Stein Castle na to. Umiiyak na nga raw si Nami at talagang humihingi ng tulong. Tinatawag niya nga si Luffy, Zoro at Sanji at kahit na nga raw si Usopp pwede na. At napapaisip nga siya kung nawawala na ba siya sa katinuan dahil sa talagang hindi niya nga raw maalala na nagpalit siya ng damit. Saan nga raw kaya talaga ang lugar na ito at kung nananaginip ba raw siya. Nang malapit na nga raw si Nami sa may end ng hallway may nakita nga raw siya at narinig niya ang boses ni Usopp. Tinatawag nga raw siya nito pero nung tumakbo nga raw siya bigla na lamang siyang natapilok dahil sa Lego at sinasabing talagang napaka-bumpy nga raw ng floor dyan. At nang makatayo naman si Nami nakita niya nga raw ang isang napakalaking hedgehog sa harapan niya at dahil dyan biglang-bigla nga raw si Nami at talagang nakakatawa yung mukha niya. Kaya talagang tumakbo nga raw si Nami mula sa hedgehog at nang tumatakas naman daw siya nakita niya na nga si Usopp na inaatake naman ng isang napakalaking pusang merong korona. Nakasuot na nga rin daw ng Viking suit si Usopp at meron nga raw itong peking bird. Kaya ang nangyari nagkasabay nga raw si Nami at Usopp sa pagtakbo sa dalawang napakalaking hedgehog at pusa at talagang nasa gitna nga raw sila ng kastilyo. Pero nagdesisyon nga rin daw ang dalawa na harapin ang dalawang giant creature. Kaya inatake nga raw ni Nami at Zeus ang giant hedgehog ng thunder attack at tinalo nga ito. At ang matindi tumalsik nga raw ang hedgehog sa ulo ng pusa kaya pati ang giant cat talagang nakuryente. Pero hindi nga raw ito nakeo at talagang lalo pang nagalit kay Nami at Usopp. Kaya ayun, tumakbo nga raw muli ang dalawa. Sinabi nga raw ni Nami na meron nga raw siyang masamang nararamdaman patungkol dyan at sinabi naman ni Usopp na ganun nga rin daw siya. Tinanong naman ni Nami si Usopp kung ano raw ang nalalaman nito sa current situation nila. Pero ang sagot nga ni Usopp nung nagising nga raw siya nandyan na nga rin daw siya sa lugar na yan. Siguradong ganun nga rin daw yung nangyari kay Nami at ang naalala niya nga lang daw nandun sila sa giant ship at umiinom sila. Sumangayon naman si Nami at naisip nga nila yung alcohol na ininom nila at sinabi nga rin daw ng isang giant sa kanila na maaaring magkaroon nga raw sila ng hallucination. So ayun, mula nga dyan tumigil na sa pagtakbo ang dalawa dahil sa narating na nga nila ang balcony.
At hinarap naman ni Usopp ang giant cat dahil ang akala niya nga hallucination lamang ito. Pero talagang tunay nga ang napakalaking pusang yan at mula nga sa binitawang atake nito talagang lipat nga raw palayo si Usopp. Habang sinami naman at ang malaking pusa nalaglag nga mula sa balcony at napunta nga sila sa backyard ng kastilyo kung saan dyan nga rin daw napunta si Usopp. At ang matindi pa bigla pa raw nag-transform ang pusa sa isang napakalaking layon at muli nga raw nitong inatake ang dalawa. Talagang iyak nga raw si Nami habang ginamit niya nga raw bilang shield ang katawan ni Usopp. Pero eto na nga, finally sa last moment bigla ngang dumating ang monster trio. Sinabi nga ni Sanji na krimen nga raw yan ang paiyakin ng minamahal niya at deserve nga raw nitong mamatay. At ginamit niya nga ang Ifrit Jinbei Pauli Strike. Gumamit naman si Luffy ng fourth gear Gomu Gomu no Elephant Whip habang ginamit naman ni Zoro ang 3-sword style Black Rope Dragon Twister. At sa isang napaka-epic na double pitch talagang tinalo nga raw ni Luffy, Zoro, Sanji ang napakalaking layon sa combo attack na ginawa nila. At bumalik nga raw ito sa pagiging pusa matapos matalo. At halos pareho nga raw ang double pitch na yan sa nangyari sa chapter 162 nung tinalo nga nila yung Sandora Dragon at parehong version nga ng atake yung ginamit nila. Nakasuot na nga rin daw ng Viking suit si Luffy, Zoro at Sanji. May suot nga raw na helmet si Luffy at may mahabang sungay ito at meron nga rin daw siyang palakol sa likod. Si Zoro naman daw merong mas sa mata niya at si Sanji naman daw merong espada sa likod na pareho kay Nami. So nabigla nga raw si Zoro dahil sa naging pusa yung inatake nila. Sabi naman ni Sanji talagang nag-aalala nga raw siya kay Nami. Sagot naman ni Nami talagang takot na nga raw siya at namatay nga raw si Usopp. Pero sabi nga dyan ni Usopp buhay pa nga raw siya. Inis na inis nga siya kay Nami at gaganti nga raw siya dahil sa ginamit pang panangga yung katawan niya. At yun sa isa na namang double page pinakita nga na nagkasama-sama na ang lima. Nandyan nga raw sila sa likod ng kastilyo at makikita nga raw natin mula sa malayo ang napakalaking puno. At maaaring yun nga raw ang Yggdrasil tree. At malalaman nga raw natin na si Luffy, Zoro, Sanji ang tumalo sa malaking bubuyog at sa eargad na rabbit na nangyari nga sa pagsisimula ng chapter. At ang matindi niluto nga nila yung eargad rabbit dahil sa sinabi nga ni Luffy na napakasarap daw nung roasted rabbit na kinain nila. Talagang napakalaking araw nito at talagang napakasarap kahit na binugbog na nila. Sabi naman ni Zoro mukhang kailangan nga raw nilang magpunta ng dagat para makita ang barko nila. At talagang hindi nga raw nila alam kung ano ba ang nangyari sa crew nila. Sabi naman ni Sanji, since nasa topic nga raw sila ng pagkain, yung bubuyog nga raw at yung hive nito na pinalipad nila talagang merong magandang source ng nutrients. Habang si Nami naman umiiyak pa nga rin at talagang biglang bigla sa mga pangyayari. At napatanong nga siya kung bakit parang okay na sa mga kasama niya ang mga nangyayaring yan at nasaan ba raw talaga sila. So ayun mga tol, paano nga kaya talaga napunta dyan ang mga Straw Hat? Talagang nasa Elbap na nga sila dahil sa may mga giant nga sa lugar na yan at nandyan nga yung Yggdrasil tree. Hindi na nga rin talaga hallucination nito dahil sa talagang napalaban na nga sila at mukhang malala nga yung nangyari kay Usopp. So ayun mga tol, let me know na lamang sa comment section below kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. Kung nagustuhan nyo nga ang video natin, syempre wag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!